Alam niyo ba ang procrastination ang number one na dahilan kung bakit tayo ay naghihirap at di umaasenso? Kung bakit, yan ang pag-uusapan natin. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. The word for today is procrastination. Alam mo ba, ang procrastination ay parang utang. Masarap gawin sa simula, pero sa dulo, ikaw na rin ang mahihirapan. Yung tinatawag nating na bukas na mentality, mamaya na lang, may oras pa naman, bata pa naman ako. Pero sa totoo lang, ang pagpo-procrastinate, yan po ang talagang pwedeng magpahirap po sa atin. At malaking katanungan, ito lang siguro, na gusto kong sagutin nyo ngayon. Ikaw mismo nakikinig at nanonood. Ikaw ba may tendency ka rin bang mag-procrastinate? Pakitype lang sa comment section. Pakitype lang, let's be honest. There's nothing wrong to admit that if you are a procrastinator. Bakit po? Kasi maraming pong nagpo-procrastinate, hindi naman dahil gusto nila. Number one, kasi takot sila sa failure. Paano na kung hindi ako magtagumpay? Takot ako magkamali sa aking ginagawa. Sino sa inyo guilty? Kaya, it's better for me not to try at all rather than for me to experience the pain. Number two, feeling overwhelmed ka. Sobrang dami mong gagawin. Parang, ay nako, nakakapagod to. Nai-stress ako. Huwag na lang tayo magsimula. Guilty ulit. Number 3, di ako motivated. Wala akong motivation eh. Wala akong gana eh. Pang-apat, mas nag-enjoy ka na mag-Netflix, mag-TikTok, mag-Facebook, tapos mamayang konti, i-feeling mo, ay, wala ka ng oras. Reality check lang tayo. In reality, the more you delay, the more you suffer. Hindi naman natatapos yung trabaho mo pag nag-procrastinate ka, haharapin mo rin eh. Kaya alam nyo, marami pong negative effects sa procrastination. Number 1, bumababa yung productivity mo. Kasi nawawala yung oras mo, hindi mo na-achieve ang gusto mo. At pag nabababa ang productivity mo, bumababa rin yung confidence level mo. Kasi no offense meant, na pagsasabihan tayo minsan na walang nangyayari sa buhay natin at wala tayong silbi. Narinig ko na yun. Nagkakaroon tayo ng stress and anxiety kasi yung deadline na dapat na madaling gawin, nagiging toxic na in the end kasi nga naghahabol tayo. Ito yung masakit. Nagkakaroon tayo ng missed opportunities. Kasi may nauuna na eh. Idea mo, hindi mo ginawa, ginawa ng iba. And last but not the least, if you miss opportunity, financial loss yan. Dapat mong trabaho yan, napunta sa iba. Dapat mong negosyo yan, napunta sa iba. Dapat mong kita yan, napunta sa iba. So the question is this. I want to ask you, do you want to get rid of procrastination once and for all? Type yes sa comment section if you want. So kung gusto mo labanan ng procrastination, bibigyan ko po kayo ng simple and practical tips. Pero bago natin gawin yan, babatiin muna natin si Mark Aldin Daplin, si 2A Construction at si Alvin. Maraming salamat sa pag-tune in. So number 1, tip ko po sa inyo, pwede nyo gamitin ang 5-minute rule. Ano tong 5-minute rule? Ito lang po. Sabihin mo sa sarili mo, gagawin ko lang to ng 5 minutes. Nagpo-procrastinate ka, ginagawa mo yung assignment mo, hindi mo ginagawa. Sabihin mo 5 minutes lang. Maglagay ka ng timer. O gusto mo magsulat, 5 minutes lang. Gusto mo mag-exercise, 5 minutes lang. Can you do 5 minutes? I'm sure you can. And then, pag ginawa mo ng 5 minutes, nag-alarm na siya na hindi mo napapansin, in the groove ka na, itutuloy mo na. Use the 5-minute rule. Try mo. Effective to, kapatid. Ginagamit ko to. Number 2, yung eat an elephant principle. Ano yung eat an elephant? Kasi minsan, nakaka-overwhelm talaga na gawin ang isang project kasi pag nakikita mong sobrang laki siya, sabi ko, parang abutin ako ng siyam-siyam nito, hindi ko matatapos. So, ano gagawin mo? Eat an elephant. When you say eat an elephant, you do not eat the elephant in one sitting. You eat the elephant one bite at a time. Break it down. Hatiin mo sa maliliit na steps. Kunyari, masyadong malaki, gawin mo siyang 10 steps. Diba? Step 1, step 2. Mas manadali kung nakikita mong may progress ka. Number 3, set a deadline. Gumawa ka ng self-imposed deadline. Sabihin mo, dapat matapos ko na to by this time. Like for example, recording day ko today. As I record, sinasabi ko, I will record up to 5 o'clock. Meron dapat akong deadline. Pang-apat, wala mo ng distraction. Off mo ng phone, sarado mo ng social media. Naka-airplane mode ka, di ba? Naka-zone ka dapat para matapos mo. And 5, ito yung sinasabi ko sa sarili ko. Pag natapos ko to, na-shoot ko to, alam mo, pagkatapos ng 5 o'clock, manunood ako ng Netflix. I-reward mo yung sarili mo. Para motivate ka ulit. Ulitin ko ha. Number 1, ito lang guys, effective to. Maniwala kayo. Number 1, 5-minute rule. Try mo lang. Number 2, break down small goals. Number 3, deadline. Number 4, walang distraction. Number 5, reward mo sarili mo. Ngayon, gusto kitang i-challenge. Ano ang isang bagay na matagal mo nang ini-schedule pero hindi mo pa rin ginagawa? Pakitype sa comment section. Okay, para sa mga taong nagta-type right now, probably posin yung project or if not naman, mag-umpisa ng business, kausapin yung
kamag-anak na na-offend, di ba? Pero procrastinate mo pa eh. Kung ikaw, sinasabi mo ready ka na, type now. Kung gusto mong mag-umpisa, do the 5-minute rule. 5-minute rule lang, subukan nyo. Gusto nyo ba magkaroon ng additional income without affecting your present income? Nabalitaan nyo na ba yung income multiplier method? These are what we call as the simple strategies that I personally use to earn 6-digit to 7-digit income per month. I-reveal ko na. Dito, matutunan mo kung paano mag-multiply ng iyong present income. And then next also, paano gumamit ng simple, powerful strategies. At the same time, gamitin ang present skills and experience mo to monetize. And the good news, this is absolutely for free. So all you need to do is just click the link below or just type IMM in the comment section. I hope mga kaiponaryo na tulungan kita na ma-open ang mind mo. Again, ang pumipigil sa iyo sa pag-unlad na senso ay procrastination. Believe me, walang nangyayari sa mga taong naghihintay ng biyaya. Ang biyaya ay dumadating at lumalapit sa mga taong may ginagawa. Kaya kung gusto mo pa na mas marami pang motivation at financial tips po, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel na ito. I-share niyo na rin ito sa mga kaibigan niyo para sila po ay maliwanagan. Maraming salamat po. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.